101.3 FM Radio Manila. Tuloy-tuloy ang tsikahan at tsismisan. Walang makakapigil sa daldalan na hatid ng Banana Crew. Sa pagmamahal, alam mo dito ang alam mo sa mga sa buhay na binibigyan ng pagpapahalaga. Sa buhay na binibigyan sa mga kapatid. Dahil isama na sa pinakalaapagpapahalaga at alam mo na hindi na mababalikan. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! Nako, sigurado ako sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon sa kanilang mga radyo. Talaga naman, excited na sila sa ating very special na bisita. Correct. Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong favorite na FM Radio, favorite na programa tuwing hapon. Ito po ang Banana Crew! Kapiling kabonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po, si Jaiho. At syempre, kasama nyo rin sa hapong ito ang DJ nyong Chinita, Chikadora. Ang bestie mo, ang bestie ko, ang bestie nyong lahat. Kim Churava. Iyon. Naririnig po natin kanina at ang background natin ngayon, ito po yung panghawakan mo lang. Iba talaga, no? Iba yung vibes talaga, iba yung feel talaga, lalo na kapag fan ka ng mga gantong kanta. Kasi ako, naalala ko dati, mula sa mga OGs Oo, diba dati, nung high school ako, hindi pwedeng hindi ka makasabay at hindi pwedeng hindi mo ma-memorize yung kanta ni Andrew E. At saka nung kanyang mga kasama, diba yung Salbakuta, diba yung mga gano'n, Stupid Love. Dahil sabay-sabay talaga kami niyan. Oo. Eto naman, syempre, sila yung bagong generation. Diba? Sila yung after nung generation na yun, sila yung sumunod talaga. At tayo po ay napaunlakan dito sa ating programa. Kasama po natin, Smaglas. Hello! Hey! Kamusta sa lahat ng mga ropa natin, Luzon, Visayas, Mindanao dito. Karangalan po na ako mapalapag dito sa FM Radio. Yes! Alam mo, madalas kami nagkakasama sa mga shows. Oo nga. Parang nitong December, sunod-sunod Ito lang, Di ba nung December, nagkasama kami kay Kuya Coco. Kasi talagang pagka si Coco Martin po, simula nung na-meet po niya itong sina Smaglas, sina Basilio, and the rest, diba? Sina Sisa, ganyan. Yes. Hindi na pwede na kapag mag-a-abroad may show, o kaya naman kapag dito sa Pilipinas, sa mga big events, hindi pwedeng wala kayo. Nakakatuwa yun. Nakakatuwa naman. Nagpapasalamat kami kay Derek Coco kasi sobrang honored na syempre na makasama namin siya sa entablado, isang primetime king. Yes. Diba ng ABS-CBN. Oo. At nakakatuwa na napahawak namin siya ng mic, napasayaw at naparap. Totoo. Kasi dati nung nagsisimula si Coco, natatandaan ko, yung normal na kapag kamati ni idol ka, kailangan yung mga kantahan mo yung mga pangpakilig. Yan, Diba yung mga ganun? Pero nung nakasama na kayo ni Coco Martin, ang ating hari ng primetime king. Talaga namang nakikipagsabayan siya sa rap. Diba? Ano po talaga siya kasi alam naman po din po ng iba yan yung background po ni Derek Coco, galing din po talaga siya sa streets, so talagang hindi rin siya bago sa tunugan namin. So alam niya yung espiritu, yung kaluluwa ng ginagawa naming music. So na-appreciate niya, kaya gusto niyang ipasok sa mga ginagawa naming mga kanta. Halimbawa, 70s na mga kanta, gusto niyang haluan ng mga, lagyan natin ng rap para makuha din natin yung market ng mga bago, mga bata. Tapos marinig din nila yung mga magagandang mga luma nating kanta na hindi na nila inabot, ma-appreciate nila. Oo. Paano nagsimula yung journey nyo kayo na mapasama kay Kuya Coco sa kanyang parang probinsyano pa, di ba? Probinsyano to Batang Quiapo. Yes, talagang bit-bit kayo. Sobrang grateful kami. Mag-8 years na rin po. 2 years na kami sa Batang Quiapo. Tapos halos 6 years sa probinsyano. Actually sila Derek Coco, yung kasama po ng mga crew ng probinsyano is fan po talaga sila ng rap battle. Ng flip top. So kapag break po nila or kapag lunch break, nanonood po sila ng mga flip top sa cellphone nila kasama ng mga crew. Parang mga crew muna yung unang niyang nakita nanonood doon, tapos parang nasilip niya, ano ba yung pinapanood niyo, nagtatawanan kayo diyan.
Tapos yun, nanood na siya. Tapos yun, nagkaroon na siya ng ilang mga paborito ng mga MCs. Actually, hindi talaga kami ni Basilio nauna. Ang nauna sa amin si Saito tsaka si Shernan. Sila yung nauna. Tapos, sila yung community na kasama nila Lola Flora dun sa Probinsyano. Dapat dun talaga kami kasi kami yung parang mga rapper. Pang-urban talaga kami. Nagkataon na si Derek Coco, nandun yung kwento sa Rebelde. Rebelde nun. Tapos kasama niya sila Senator Lito Lapid. Hindi pinilit niya kami maipasok nun. Nagsimula muna kami sa From Panday, nag-guest kami From Panday, tapos inalok niya kami na kung gusto niyo, pwede na rin kayong sumama sa probinsyano tulad nila sa ang taray. Ang galing. Diba? Tsaka in fairness, correct me if I'm wrong, Smaglas, nung nakikita ko kasi yung relationship nyo ni na Kuya Coco, na-mention nyo doon nung Christmas party natin ng Batang Quiapo, parang na-mention nyo na ang laki nung idinulot, yung ultimo sa disiplina, kung paano makikisama, yung kung paano, syempre, diba, tayo naman, sabi ko nga, napag-uusapan namin bilang tao, diba, minsan kapag na-experience mo yung fame, yung kumikita ka talaga ng pera na malakihan, diba, ganyan. Minsan, diba, hindi naman sa nagaganda-gandahan o nagmamataas ka. Parang, syempre bilang tao, na-enjoy mo yung moment na may ganun. Pero diba, nakwento nyo dun sa Christmas party na parang siya yung tipo ng taong nandun na sa taas, pero nakatapak pa rin sa lupa. Binabalik niya kayo sa ganun. Natuturuan niya kayo sa mga ganung bagay. Ang pinaka po kasi sa kanya, talaga siya, example talaga siya. Bago niya pa sabihin, makikita mo na sa kanya. So parang ikaw na yung mahihiya. Unang-una parang, halimbawa, sa pagpasok, mahihiya kang malate kasi magugulat ka nandun na siya. So kahit hindi niya nasabihin, parang maano mo na yung mga gesture niya talaga. Tapos, yun nga, kasi lalo na kami hip-hop sa music. Hindi maiiwasan sa amin yung rockstar lifestyle, lalo na sa aming mga maraming mga chicks. Hindi naman Okay. Bye-bye. Hindi, rockstar lang na siguro, lalo na sa mga sa oras, ganyan. Pero nung yung kay Derek Coco, na na kami, mas lalo na kami kumbaga, mas na-polish kami ngayon bilang artist. At, kasi hindi na kami tinitignan parang bilang parang maging artista. Hinubog niya kami parang bilang talagang trabahador, empleyado, na kailangan ganito tayo, kung ano yung trabaho natin. Celebrity lang tayo. Kumbaga pantay-pantay pa rin. Pag mag-show tayo sa entablado, doon tayo, celebrity tayo. Pero dito sa set, hindi tayo pwedeng parang pantay-pantay tayo. Dito kailangan natin magtrabaho, may oras tayong sinusunod, andyan yung mga crew. Hindi pwedeng pinag-aano mo sila na parang dapat pag nasa stage kayo, doon kayo artista. Taray, di ba? Ang bongga, no? Kasi from artist na naging actor ka. Opo, di ba? Ang galing. Nakakatawa kasi nadagdagan po ng skill set yung namin. Meron bang parang may pagkakataon ba na parang sa isang scene na to, parang teka lang, parang hindi ko kaya, masyadong mabigat, mahirap, gano'n. Nakakatawa, yung interview sa'yo, pang-artista na. Kaya nga, di ba? Hindi yung Siyempre, alamin muna natin, di ba, yung mo, struggle mo, gano'n. Ano yung struggle mo dun sa pagiging actor? Ano yung pagkakaiba niya sa pagiging artist, singer? Actually, hindi ko muna siya tinignan yung struggle kasi parang alam kong mag-struggle talaga ako kasi sobrang first time namin Nung una nga parang hindi namin alam kung paano talaga siya tumatakbo. Kung sino yung mga taong kasama namin bukod sa director, di namin alam kung kanino kami manghihingi ng kape dahil di pa namin alam sino ba rito yung natawa ko doon. Di pa namin alam yung tawag, di pa namin alam sino ba rito yung nagtitimpla ng kape. Parang nakakaya, tulpa pwedeng nagagano kami, hindi ako sa lights, ako sa ilaw ako. Ay sorry. Parang tuloy namin sila. Talagang hindi kami sanay kung paano ba dito tumatakbo. So, paunti-unti talaga namin Sa pag-arte naman, tiniglan lang din namin siya na parang katulad ng ginagawa namin sa rap battle. Kasi ganun din yung sabi sa amin ni Derek Coco. Ganito lang din yung gawin nyo kung ano yung ginagawa nyo sa rap battle. Sabihin nyo yung mga linya, tapos kung paano yung tamang delivery, kung paano yung tamang emosyon doon. Tapos yun na. Kasi si Derek Coco po, hindi niya kami, nung nagsimula po kami, hindi niya kami pinagre-relay masyado sa script. Nagbibitaw lang siya lagi ng, ayun talagang tatak ni Direk si Parang, ano tawag doon? Ad-lib? Hindi, na-experience ko yan sa Love You With An Accent. Diba, nakasama ko doon si Kuya Coco nung kinuha niya rin ako doon na isa sa mga artista nila. Parang nakakatuwa na isang buong eksena, i-blackings ka na niya, tapos sabi niya, ganito yung mangyayari dito. Galing kayo sa ganito, galing kayo sa ganyan. May parang bullets lang ng very, very light. Oo, ganun. Ang galing. Nakakatawa. So parang na-practice din namin yung memorization skills namin doon na
syempre nag-aano kami. So parang medyo mas magaan na dahil dito wala na mga rhyme. Pero dito syempre kailangan ng emosyon, ng unit ng acting. May mga unit na ngayon. I love it. Oo. Nakakatawa kasi si Derek Coco, minano-mano talaga niya kami. Totoo. Inaasar niya pa nga kami, tapos natanong pa namin siya, baka kailangan namin mag-workshop? Mag-workshop pa kayo, ako na nga nagtuturo sa inyo. Totoo. Ayan po, pasimulang kwentuhan kasama si Smagla sa kanyang experiences with Kuya Coco Martin, Derek Coco Martin ng Batang Quiapo. Siyempre, gusto malaman ng mga nakikinig sa atin, yung paggawa ng mga gantong rap, diba? Kailangan yung pananalita mo dito, yung medyo may lalim, makata ka talaga. Parang rhyme lahat. Medyo kailangan din talaga para medyo poetic siya, kapag mga storytelling, para talagang ear candy sa listener. Ilang taon mo na-discover na, ay, kaya ko palang gawin to? Bago yon, sino pala muna yung mga lodi mo, yung mga idol mo before, tapos parang, ay, kaya kong gawin to. Siyempre, di mawawala dyan sa listahan sila Francis M, sa Mr. Andrew E. At siyempre, pinaka talagang nag-spark na sa akin mangarap magsulat is si Mr. Glock9 talaga. Kuya Aris. Kuya Aris talaga. Lalo na sa mga style na ganito na rapid style na mabibilis na mga rap. Kumbaga siya talaga yung father, kumbaga granddad din ng ganyan style dito sa Pilipinas. So yun, malaking impact talaga din sa akin sila nung napakinggan ko sila. Hanggang sa marami na rin ako napakinggan, mga foreign, nagkahalo-halo na. Tapos hanggang sa nahanap ko na rin yung sarili kong style. Paano kayo nagsama-sama? Di ba kasi parang, kayo as individual artist, pero syempre, maraming natutuwa kapag nakikita na parang sila bulto pakete, marami kayo. Saan po ba sa Batang Quiapo? Hindi, sa pagpa-perform ninyo as mga performers. Marami po talagang pinagmulang grupo, mga 187 Mobsters, yung shoutout sa mga kagrupo ko sa Tondo. Ay, mga taga-Tondo. Sa Tondo, sa Delpan. Ay, ito rin yan. Malapit dyan ng ex-ko. Ay, sabi ko niya. Ex-ko. Marami po talaga ng mga pinagmulang mga grupo. Yung iba rin po talagang hindi na masyadong active. Pero dahil sa naging parte na siya ng kwento namin, dinadala na rin namin siya katulad ng mga 187, tapos naging grupo rin kami ng Blind Rhyme. May mga humawak din sa amin ng mga lumang artist, rap artist din, mga veteran rap artist din. Si Mr. Denmark, na kumanta ng Luningning dati. Sabayan din siya nila Andrew. Nakita rin nila kayo, tapos ang dami rin namin pinagdaanan, nag-audition din kami dyan sa Showtime, dumasali din kami dyan dati. Oo, sumasali rin kami sa mga magpasikat, yung mga ganun, diba? Unti-unti, hanggang sa na po kami. Laman na po talaga kami ng mga rap contest dati. Ang pinaka talagang sa amin, nagbigay ng spotlight na napakaganda is yung rap battle. Yung pagbulusok po talaga nun yung natuloy-tuloy na. Nagsunod-sunod na doon na nakilala na yung mga music namin. Nakilala, sino ba to si Smag? Yan, may mga kanta pala siya. Kumakanta pala siya. Nakakatuwa nga kasi din nila alam na kumakanta na kami bago pa kami bumatel. Parang ganyan kasi doon nga kayo nakilala. Parang ngayon naman sa amin dito, sa pag-acting namin, ang nakakatuwa dahil sa nakatap na kami ng ibang mas malaking market. Yung iba naman na katulad niya may mga lola, ganyan na, kumakanta ka pala. Oo. Nagugulat sila. Nagugulat sila, akala nila acting lang ako. Ang galing. Nakakatuwa na nagsasanga-sanga sila kung nagko-connect. Pero ang dami talaga ng mga super fan, 'di ba? Magugulat ka pag nanood ka ng mga videos online, 'di ba, sa YouTube, pag tinignan mo talaga yung mga flip top battle, million views talaga sila. Million views. Correct. Tapos may iilan pa rin, aminin mo naman, 'di ba, Smag, na hindi naiintindihan na grabe naman yung mga bunganga nito, ba't ganito magsalita? How do you handle things like that? Halimbawa may mga comment o kaya may nagsabi kasi 'di ba maraming meme sa social media. Oo naman, pero below the belt daw, ganyan. Kapag may pag sa mga social media, hindi na namin masyado pinapansin yan. Pero kapag ba mga in person naman, bawa may magtatanong sa amin na ganyan, kinuha namin yung, tinitake namin yun as opportunity na educate sila tungkol sa rap battle na hindi naman yan yung talagang pinaka-essence niyan. Kumbaga, ganyan lang yung naka-highlight kasi lalo na yung mga Pilipino, hindi sila sanay sa nagkaganyan. Kasi parang tolerance game siya eh. Dapat diba? Di ka masaktan eh. Dapat di ka masaktan, words talaga na parang, kasi real talk. Ikaw din naman eh, gaganunin mo din naman siya eh. May oras ka din. Dapat di ka mapikon. So discipline lang talaga. So pacing lang, ganon. So yung naman, hindi naman talaga yun yung pinaglalabanan doon. Parang kumbaga sa basketball, hindi siya kasama sa laro eh. Pero yung nangyayari siya, halimbawa yung balya, hindi siya kasama sa laro, pero dapat ready ka na may mambabalya sa'yo. Kasi parang sinisira niya yung laro mo eh.
paano yung scoring nun? Na-curious ako. Di ba, minsan may mga score yan. Ang scoring talaga niya sa writing skills, kung paano siya pinagandaan. Kasi may 1 month preparation kami. Binibigyan. Okay. Ay, hindi siya impromptu. Hindi, halo siya. Dapat Okay. may material ka na 1 month mong pinrepare, tapos may impromptu ka doon na tinatawag ng mga rebuttal. Bawa may mga talagang napakalakas na doon na sinabi niya na kailangan mo maibalik ngayong gabi yun na para sa pagkakaat. Hirap pala niya. Tsaka hindi aabangan yun Grabe. Kunyari itong week na to, 'di ba? Parang medyo mas agrabyado ako Ay, Ganun, 'di ba? Lalo sa mga fans. 'Di ba? Agrabyado ako dito. Tapos may next round, parang aabangan na paano naman kaya niya babawiin at iaangat ulit yung sarili niya, 'di ba? Ganun. Mismo, parang ganun. Pero doon kasi sobrang extreme din talaga kasi ng art form ng battle rap kasi doon parang uma-acting ka na, ikaw na yung writer. Tapos parang nasa teatro din kasi one take lang siya. Kasi bawal kang magkamali Tsaka recorded pagka nagbakel ka or ka, magsisigaw, gaganon na sila. Nako, grabe ang sarap ng chikahan. 4:05 ang oras natin sa ating pagbabalik pagkatapos lang ng ating FM radio na top of the hour song na talagang kabisado nyo ng lahat mga ka-vibes. Maririnig nyo po, sabi nga ni Smuggles, diba, live siya, para siyang teatro, bawal umulit. Yeah. Meron po siyang inihanda para sa atin lahat. Dito po exclusive sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Magabalik tayo pagkatapos lamang ng ilang paalala. 92.3 FM Radio Manila. Diba, narinig nyo na, lalong-lalo na Tuloy-tuloy ang chikahan at chismisan. Walang makakapigil sa daldalan na hatid ng Banana Crew. FM Radio Maglas. Kaya kinakilala, mapaglaro nga ang mundo. Parang iba at adan sa masanasan ng kaibahan. Di sa'yo ako natukso na inuna ang ibigin ka sa ayaw mo man o sa gusto. Di mo pasinin tumatagos lang ang tingin sa mga paramdam ko na parang multo. Araw-araw na nga ako dumadalaw, daig pa kaluluwa na walang ustisya kasi patay na patay pa din ako sa iyo kahit di mo napupuna. Di ko man katipo ang lalaki mong dasal, may itsura katawan o pitake makapalo. Kahit ang mukha akong squatter, hold-upper na rapper, mayaman naman sa pagmamahal. Sabi mo man ay di tayo nababagay, langit lupa kahit na pagkailaman. Di mo kailangan ng tulog kung pag nakikita parang tinatawag ka ng kalikasan. Tinatawanan lang na pamilya kaibigan, panay kapintasan, lolang kapitas, laban daw ng gutom kaya't ang pag-iilusyon na di ko maiwasan. Sabi ko na lang, pagula ngayon makamakina na bituin, pangako na sa langit pagkat yung tumingin pangalan at mukha ko makikita nyo rin balang araw, makikita nila ang lakas sa akin ay mag-iiba na kapag natupad ang aking panaginip na ako yung mama sumikat at maging kilala. Tandaan mo yan. Naaalala mo ba yung dati? Let's go. Lahat mo ang pangit ko. Diba naghahabol ka na kay bilis mong magbago ng panahon. Kasi ngayon diba idol mo na, pero sorry na lang, huyo ka sa'kin ngayon. Let's go! Huyo ka sa'kin ngayon. Let's go! Huyo ka sa'kin. Sang araw ay muli kita nakita, sadya maliit nga ang mundo. Sa dami ba naman ang mga tao sa daan, ba't kasi ikaw pa yun ang kasalubong ko? Yoko sana ng talikuran ka, tulad ng kahapong nalimutan na. Lalapit ka na sana sakit magpapakilala nung ako'y bigla na palibutan na ang fans at mga chick. May parating pa, nagpapapik, nagpapapirma, hakbay halik na may apir pa. O parang magic lang yung karir niya, kalat na ang pangalan, boses at mukha niya may presyo na kung magkano easy sa mga PC, sa radyo, TV, naka-iPhone o China phone na CP, idol pa selfie at na lumapit ka. Yan ang sabi mo sa akin, naalala mo pa ba yung isa mo minahal, ngunit panahon nung sa atin alanganin, sana'y patawarin, sana pwede pa rin namang ibalik, promise din na sasayangin. Lodi ka ng tropa, hanap ka ni mama, pingin number mo, dalo ka sa amin, kaso lang paalis na nung ikaw ay akin, biglang lingunin, binaba ang salamin na sa'yo tumingin. Sorry kung minsan ako'y makakalimutin, teka lang ha, napipinta ko na, kaso wala lahat itila nag-iba na. Ikaw ba yan? Alam mo pamilyar ka sa
sa akin pero sorry kasi parang di kita kilala. Makikiraan. Naaalala mo ba yung Dating lait-lait mo, pagitan natin ay langit at lupa at ang pangit-pangit ko. Pero ngayon di ba naghahabol ka na, kay bilis ng magbago ng panahon. Kasi ngayon di ba idol mo na, pero sorry na lang. Let's go! Nilait mo lupa, pangit ko. Di ba naghahabol ka na, kay bilis ng magbago ng panahon. Kasi ngayon di ba idol mo na, pero sorry na lang, uyo ka sa'kin ngayon. Uyo ka sa'kin ngayon. Let's go! Uyo ka sa'kin ngayon. Let's go! Uyo ka sa'kin ngayon. Smaglas FM Radio. Uyo ka sa'kin ngayon. 92.3 FM Radio Manila. Ayan! Grabe! Grabe! Ganda nung kanta. Huyo ka. Nakarelate ako. Hoy! Sobrang nakarelate ako talaga. Naalala mo yung mga ex mo? Naalala ko noon, kasi syempre, di ba, ngayon na lang naman gumanda-ganda yung balat, di ba? Ngayon na lang naman talaga nakaluwag-luwag, di ba? Oo. Pero talaga, ngayon, huyo ka sa akin ngayon. Super pa-video greet ka pa ngayon sa akin, di ba? Pa-picture ka pa sa akin, pa-selfie-selfie ka pa. Ganon. Dapat kasi pagka nasa harapan nyo na, hindi na kayo naghahangad ng iba. Totoo naman. Oo, dapat ganon. Pinapahalagahan nyo yun kasi hindi nyo alam, bilog na bilog ang mundo talaga. Mismo. Grabe. So, kung ako nakarelate ako, ito ba nangyari sa iyo sa totoong Buhay? Ito talaga, na-inspired talaga ako rito. May kanta talaga ang dati na ganito na parang, kaso yung kwento is halos sa mga babae. So, gumawa lang din ako ng kwento na para sa mga lalaki. Lalaki naman siya. Actually, kakalabas lang ng music video nito. Ang ginawa ko rito, may ginawa kong isang influencer na nagbida rito, si Wamos. Si Wamos! Okay, Siya yung nagbida rito. Bali silang dalawa mag-asawa. Bali. Pero ang kwento naman doon, parang tatlo kami magkakaibigan. Magbe-best friend kami. Si Wamos, si Tonet, then ako. Tapos may nililigawan si Wamos na girl. Tapos na hindi siya gusto. Tapos ito naman si Tonet, parang gusto niya si Wamos kaso hindi naman napapansin ni Wamos. Ay, ganun yung eksena sa dulo niya. naman, sa video, pareha sila nag-glow up. Yeah. Oo. Grabe. Ang galing, no? It's very relatable kasi 'di ba, nito na lang naman 'yan nung may mga times na may mga oras na tayo mag-skincare. Yun na yung moment kung saan papaano tayo natuto na gumamit ng mga serum. Diba? Totoo naman, hindi lang kasi pambabae yan. Pwede rin sa mga kalalakihan. Sobrang sarap po sa pakiramdam na nasa harapan mo si Smaglas at inaawit niya itong Huyo na song. First time yan, first time ko na-live. Na-live, diba? Maraming salamat. Thank you. Paano yan? Pag ni-request na nila yan dito, tawagan ka na lang namin para live. Sige, wala po. Live? Padala nyo sa amin yung song na hindi -1 para naman ma-play namin pag may mga ka-vibes tayo na nag-request. Yeah. Para matutug natin lagi sa air. Tsaka hindi, text mo lang ako, kaya message mo lang ako. Pi-play natin yung mga songs niyo dito sa FM Radio Manila. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Yes. Thank you so much. Invite everybody, our ka-vibes, na i-stream lahat ng mga songs ninyo, yung mga projects ninyo, supportan. I-follow kayo sa social media account. Take it away, Smaglas! Yan, follow niyo po ako sa aking social media account, sa aking Facebook page. Diyan po ako laging active. Siyempre sa aking TikTok at sa YouTube channel ko rin. Mag-subscribe na rin po kayo. Marami pa akong papalabas. At siyempre, lalong-lalo na sa aking Spotify, lalo na sa aking mga listeners, sa mga hindi pa updated na ako nasa Spotify na kasi recently lang ako nalipat yung mga kanta ko ngayon sa Spotify. Kaya yan, sa lahat ng mga ropa natin,
mag-stream na kayo sa Spotify. Hanapin nyo yung mga bago nating releases. At syempre, antabayanan nyo. Marami pa tayong papalabas. At yun, shoutout syempre sa Believe Music. Nagpapasalamat po ako sa Asentada Management. Syempre sa lahat ng mga sumusuporta sa Smaglas mula noon hanggang ngayon. Sa lahat ng mga nanonood ng Batang Quiapo at ng probinsyano, ng Flip Top. Thank you, maraming salamat po sa inyo. Yes! Oo, pabati daw sa'yo si Boy Butingting. Ayun, idol na idol niya si Smaglas. Ayun, totoo. Boy Butingting, shoutout sa'yo, Boy Butingting. Ayun. Nako, sana po nag-enjoy tayo ngayon. Maraming salamat. Yeah, maraming salamat. Kay Smaglas. Smaglas! Live and exclusive. Dito lang sa inyong favorite na merienda tuwing hapon. Ito ang Banana Crew! Magbabalik tayo pagkatapos ng ilang mga tugtugan. Meron pa tayong very special guest kaya walang bibitiw. Tutok lang dito sa 92.3 FM Radio Manila. Pwede bang ikaw magsabi ng your favorite? Eto Your favorite music radio, Kava. .3 FM Radio Manila. Di ba narinig nyo na, lalong-lalo na mga magandang musika? Di ba dyan nagtatapos ang ating mga pinagsamahang masaya? Mas pinapalawak para mga Pilipino kasama, naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Palagi kang kasama kahit nasan ka man, lahat kasali dahil favorite music radio. Lagi ka pinapakinggan kahit san, kailanman. My favorite music radio, ang pinaka-maaasahan kahit san, kailanman. My favorite FM radio. Diba mas bagong tunog para sa lahat ay inihahandog. Halika, mabubusog ating mga tenga sa mga tugtog na mas pinapalawak, na musika at balita ay pinapalaganap, naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Palagi kang kasama kahit nasan ka man, buong bansa ay iisa. Music radio, lagi ka pinapakinggan kahit san, kailanman. My favorite music radio, ang pinaka-maaasahan kahit san, kailanman. My favorite FM radio. Tugon, umaaksyon sa lahat ng panahon, lagi mong kasama sa pagbangon. Mas pinapalawak para mga Pilipino kasama, naglilingkod dahil buong bansa ay iisa. Music radio, lagi ka pinapakinggan kahit san, kailanman. My favorite music radio, ang pinaka-maaasahan kahit san, kailanman. My favorite FM radio.